12 pa lang bumabatak na si BBM. Yan talaga ang ginawang topic ngayon ni Rowena Guanzon, mga kababayan. Yung sinabi ni Amy na adik ang kanyang ading, mga kababayan. Grabe, no? 12 years old, mga kababayan, pa lang nag-umpisa nang bumatak daw itong ating presidente si Marcos. Sila ang nagsabi, ha? Base mismo, mga kababayan, sa testimonya ni Amy, nakasamang lumaki, mga kababayan, ni Marcos na Jr. Sino ba naman tayo para mag-refute, mga kababayan? Para mag-dispute sa sinabi ni Amy na si Amy na mismo ang kapatid ng presidente. Lumaking Judik, mga kababayan. Panoorin po ninyo, ha? For me, it takes a lot of Amy to say this in public, that her brother, the President, Bongbong Marcos Jr. is addicted to cocaine. Is Judik! Judik! Since he was 12 years old. 12 years old, mga kababayan. Diyos ko. Nung mga panahong 12 years old tayo, mga kababayan, naglalaro pa tayo ng Joleng. Si Bongbong, bumabatak na. Diyos ko, Lord. Yan ang sinabi ni Amy, ha? Bata pa lamang kami ni Bongbong. Oh. Alam na ng buong pamilya Alam na this. ang problema sa kanya. Pinaganyan pa si Amy. Mababasa naman ng lahat ang mga testimonya ng aking ama patungkol sa kanyang ugali at gawain. Ay, oo nga, no. Mayroong mga kababayan, no. Mayroong diary. Diary ni Diktador Marcos Sr., mga kababayan. Actually, no, wala na tayo ng galang dyan sa mga kababayan. Dati-rati, parang bilib pa tayo kay Sr., di ba? Ang pagboto nga natin, mga kababayan, kay Marcos Jr. is nababase kay Senior. Di ba nakikita natin ang galing mag-speech, mga kababayan, pero ngayon, wala na. Diktador is diktador. Nawala ang ating paghanga, mga kababayan, kay Senior. Sinira ni Bongbong Marcos Jr. Some senators say this should have been a quiet thing. They should have talked about this. They should have settled this among... Bakit quiet thing? Siya ang ating presidente, mga kababayan, and then kalagayan niya yan sa kanyang pag-iisip at saka ugali at saka that is a health concern. Yung pagiging addict, mga kababayan, dahil siya ang nagde-desisyon para sa ating bansa at siya ang nagmamaneho sa ating bansa. Paano naging family matters yan? Lahat tayo apektado sa usaping ito. But this is a matter of public interest. You cannot just say, you know, oh, settle it among yourselves. Wala kayong pakialam sa pagiging addict namin. Oh, ganyan ba? Wala kaming pakialam kung private person ka. Bahala ka. Magdamag kang bumatak dyan. Di ba? It's unfair for some people to say, Amy is damaging the economy by saying this. Si Amy pa ang nagdadamage sa economy. Siya nga ang nagsuplong, mga kababayan, para eto. Siguro si Amy, mga kababayan, umaasa pa yan na titino si BBM. Siguro ang kanyang purpose bilang kapatid, stop it ng pagbatak. Ading? Lumiliko na yung panga. Tagilid na. Or that it's so un-Filipino of Amy to Filipino. stab her brother in the back. Hindi natin ugaling Pilipino na ikaw ang hindi ugaling Pilipino, ungas ka. Grabing pasipsip nito, mga kababayan, dahil umaasa, mga kababayan, na magiging standard bearer daw sa 2028. Nilunok, mga kababayan, ang kanyang suka. Lord, liar din. To the bones, ito, mga kababayan, ang pagiging sinungaling nitong si Lacson. Defending evil. ganyan. Tayo mga Pilipino, ganun eh. Huwag ka, hindi ka Pilipino. Diba? Kasi masyado gali mo. tayong close yung ating pamilya. So, pag may away mo kapatid, nire-resolve natin. Away kapatid. More than that. And within one parang or within the family circle. I'd say, you're very un-Filipino. Idiot. Si Lacson, idiot, mga If kababayan. you do not love your country above all. Oo. I think Amy Marcos gave it enough time to bite her. Totoo nga, no? Si, ano pa, mga kababayan? Si Amy pa ang un-Filipino dahil binulgar niya, mga kababayan. At ang nakaka-benefit niyan is yung taong bayan. Dahil mga kababayan alam na natin, no? Ano palang leader ang nagpapatakbo ng bansang ito? Tapos gustong itago ni Lacson, mga kababayan. It's a matter of national security na aapektuhan ang buong bansa. Gusto mo lang itago? Ikaw ang un-Filipino. Ting balingbing. Tiis-tiis yung ini-ignore siya ng brother niya. Ngayon na naman. Hindi na siya pumunta sa Malacanang. And hindi na rin siya nag-attend ng mga family events. Pag dahil sabi ni Amy, ginawang bahay batakan daw, mga kababayan, ng Malacanang. nandun si Bongbong at ang ating First Lady.
Kahit ang Ay, nako, isa pa yan. pa. Ang kanilang minamahal. Ito rin si Imelda, oh. Ina. Lord. Si Tatay Digong, hindi yan pinakulong, ha? Dahil matanda na. Pero, ang sinukli, mga kababayan, ng kanyang anak si Dan Jr., pinakidnap pa, mga kababayan, hindi dinaan sa due process. Yan ang sinukli ni Bangag. Not to mention, mga kababayan, na pinalibing pa sa libingan ng mga bayani ang kanyang tatay. Na ina. Well, let's backtrack. Before Bongbong Marcos was elected president, he was unemployed for 6 years because he lost to Lenny Walang Robredo. trabaho, oh. Ang sabi pa nga niya, mga kababayan dati, oh, dinaya ako. And then, umanda kayo, smart magic. Pag kami na presidente, malalagot talaga kayo. Mayroon bang nakasuhan, mga kababayan? Wala. Ang ginawa, ginamit mismo ang scheme ng Smartmatic, mga kababayan, para sa kanilang mga gains ngayon. Ang mga hudas. For vice president. He was senator before that. But before that, even, Bongbong Marcos had no visible and clear means of income. He's not a lawyer. He is not a head of some reputable business. He has no profession. And wala. it was discovered that he lied, that he Wala nga yung mga kababayan? Proper education sa college. Second year college, tapos bigyan lang ng diploma. graduated from Princeton or Oxford. Liar! Po yung binigay sa inyo. Oh? Certificate! Pabili ng certificate kagaya ni Pacquiao, mga kababayan. This is to certify that this is to Ferdinand Marcos certify. has completed a BA degree in social science. Binigyan lang ng papel, mga kababayan, pero tingnan nyo, isipin nyo na lang, mga kababayan, na ilang taon sa abroad, mga kababayan, second year college lang. Kung ikaw ang nagtino talaga, mga kababayan, na tao, sa katagal-tagal mo dyan sa abroad, up to second year college ka lang, malamang kung ikaw matino ka, mga kababayan, doktor ka na pag uwi, o abogado. degree, sir. Nakita ko doon ang sinulat ng Oxford is... We can confirm that a Ferdinand Marcos matriculated at the University of Oxford in 1975 to read for a BA in philosophy and economics. According to our records, he did not complete his degree. He did not He complete. was awarded a special diploma Yan, mga kababayan, dahil presidente ang ama, nabigyan special diploma. social studies in 1978. Nagpalit ako ng kurso. Sabi Palit na kurso. Ay, politics, lako. philosophy, and economics yan. Sabi ko, Yun pa rin. Hindi ka pa rin eh, natapos. ang bagsak naman ito lagi, politics eh. Yun Bagsak ka talaga. Bagsak. diploma and a degree the same. Well, I don't, I suppose there are differences, but ang ending nun is that it is a bachelor's degree. Diploma lang, mga kababayan. Dahil, special diploma dahil presidente ang kanyang ama. Special pa, mga kababayan. Di ba? He won the presidency. And so there we have it. What he didn't expect, what he didn't plan for, is that he was gonna be president of a poor country. A country that needed a president who was not only hardworking, even if not Poor brilliant. country, mga kababayan. Tapos anong ginawa? Ipal-ipal, mga kababayan, itong si Sandro Marcos. Idea pala ni Sandro Marcos ay Maharlika Fund, mga kababayan. Nag-iipal-ipal. Akala niya ang mga kababayan, applicable sa atin itong Maharlika Fund. And then ngayon, wala na. Parang bula ng mga kababayan, nawala. But honest and dedicated. Because what the Filipinos feared the most was an economic disaster under Bongbong Marcos. Economic disaster na talaga. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's total outstanding debt soars to a fresh all-time high. The Philippine government's debt All-time high na, no? record high in October. But we waited to see if he was up for the job. After all, he wanted it. Ito na yung saying na, be careful what you wish for. Be careful what you wish You for. might just get it. Tayo. Dati, mga kababayan, sama-sama tayong babangag muli. Yan, mga kababayan. Nakuha na natin ang ating So when he hiningi. became president, he was overwhelmed with the task because he's never really had to work very hard. Come on. When he was vice governor of Ilocos Norte and he did Laging not pay his absent. taxes, his income taxes, which is why, in my opinion, in his Comelec case for disqualification, I rendered my opinion, which of course my vote was not counted, that he was disqualified from running for office because he was convicted 2 times for a crime involving moral turpitude, which Di ba? Convicted pa nga pala. Tapos ang tagapagtanggol niya dati, mga kababayan, si Thinking Pinoy, yung tagapaglason sa ating utak.
justification. O, paano ba ito ganito? Nasaan na si Thinking Pinoy ngayon, mga kababayan? Sama-samang babangag muli. Is not paying his income taxes while he was governor. Because, you know, during martial law, they could do anything they wanted. Nobody was looking, nobody could protest. People who went against Ferdinand Marcos ngayon, mga kababayan, ended up disappearing or dead. Kaya ngayon nga, parang silent martial law ito dahil semi-martial law talaga, mga kababayan, yung mga pangyayari na puro nakadiktaduran, mga kababayan. Now, my friends in the left still have very vivid memories of martial law. Hindi maaalis sa akin yung ginawa sa akin. Dahil ay, mga dilaw din yan. Wala kami pakialam dyan sa mga dilaw. Bakit ganyan ang ginawa nila? Ngayon, hello. Correction lang, Guanzon, ha? Etong mga natitira, ito na lang siguro mga legit na anti-Marcos, mga kababayan, pero majority. Bumangag naman. Guanzon. Ito na lang, mga paunti-unti na, kagaya mo na hindi bumangag. Pero karamihan, bumangag na, Guanzon. Ayaw nga, dapat hindi gawin na gano'n. Pero tao. Sabi ko nga, si Marcos hindi tao. Eto, mga kababayan nyo, totoo siguro yung mga biktima talaga. Tapos, etong mga bumangag, mga kababayan na kakampi na ng Marcos ngayon, yun yung pabiktim lang nung panahon ng martial law. Back to Bongbong. Bata pa lamang kami ni Bongbong. Alam na ng buong pamilya. Daddy! Ang problema sa kanya. He has been on cocaine since he was 12. And he became president at 64. You can imagine all these many. Mayroon daw mga teknik, mga kababayan, yung sinasabing microdosing. Para, di ba naghahanap na daw ng yung katawan? Microdosing, mga kababayan, paunti-unti. Para para hindi masyadong delikado. Tapos, nasasanay na ang kanyang katawan dyan, mga kababayan. Many years of cocaine addiction. And what does it do to you? I do not have any addiction, but I asked friends who were on cocaine, and they said that the thing with cocaine is that it gives you a dopamine hit. So you get a quick. Hindi kasi yan, mga kababayan, kasing bangis ng, alam niyo na, yung bato, mga kababayan, shabu-shabs, ganyan, mga kababayan. Dahil, yung shabu-shabs, mga kababayan, mga yan, synthetic, yung cocaine, hindi, galing yan sa plant, mga kababayan. Gayon pa rin, nakaka-addict. High, but it will only last you for 15 minutes. And because it's only going to be for 15 minutes, you want more, and more, and more. So they end up microdosing daw. And coupled with alcohol, that's a deadly combination. No, I don't know if you can flush that out of your system by going somewhere abroad and detoxifying your system. I don't know. But how many times in 3 years did we hear that somebody in Malacanang went abroad for whatever? Ayan pala, nagdi-detox sa ibang bansa, mga kababayan. Kaya pala palaging nag-a-abroad. Akala ba natin nanghikayat ng investment? Or that took a break. Or only from the public view. Because the difference between then and now is that he's president. He cannot hide from the people. You cannot hide from the cabinet. So you he always has to, You can run, but you cannot hide, Marcos. I met him when he was senator. He moved like Ferdinand Marcos. Wala, mga kababayan. Ang sabi nga ni Cayetano, kapag magbe-mention na daw ng korupsyon, hindi sasali sa usapan si Marcos, mga kababayan, dahil guilty. He tried hard. Kaso nga lang, mga kababayan, nawalang angas si Cayetano sa Marcos rin, mga kababayan. Hindi na masyadong kagaya noong election, nagrabe talagang bash niya Cayetano kay Marcos. Ngayon, naging soft na mga kababayan si Cayetano. Takot siguro mapag-initan din, mga kababayan, dahil once na pag-initan ka, matalino din si Cayetano, mga kababayan, dahil once na pag-initan ka ng presidente, wala ka, tapos ka, gagawan-gawan ka ng mga mga kababayan, kasalanan. Like Ferdinand Marcos. But when I saw him in the first 6 months in office as president, the difference was more than significant. Bongbong was stuttering. Ako lang naman ang ako lang ang alamano. Kasi daw, mga kababayan, nung bago mag-eleksyon, kaya nga daw parang
sige, no choice na lang si mga kababayan, si Digong, Tatay Digong. Dahil nagparehab daw sa Spain. Yan ang, diba, sinasabi yan ng Maharlika, mga kababayan. So, binigyan ng second chance. Sige, baka magbago. And then, nung naging presidente daw, bumatak muli. Bumatak muli. You want like, Amano? Alamano! Kayo ay Alamano! Dip, 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 dup, 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 dap, dap, dap. His jaw was... loose. Lucy! Ang itsura ni Guanzo, no? Even when he was in public. My apologies to those who... Baliktad, mga kababayan. Ito talaga, mga kababayan. Itong mga pinagsasabi ni Bangag, talagang baliktad. Kahit pa mga kababayan. Basta lahat ng sinasabi niya, baliktad sa katotohanan. Yung maganda ng ekonomiya, maganda na papunta na sa paputi, baliktad. Itong mga proyekto niya, mga kababayan, hindi sa kanya. May mga 5,500 tunto, baliktad, wala. Puro sira. Corruption. Yan talaga. Tourette syndrome. And there's the difference. That was only the first 6 months. Now we're on the third. And when he took over, our economy was not good, but it wasn't that bad. The second part of my talk, I'll show you how bad. Now what's troubling about having a president who is on cocaine, which by the way will cost you 6,000 pesos per gram. Wow, hello per gram. Ilang gramo? Di ba sabi ng mga kababayan doon sa NME magazine or Rolling Stones, kilo-kilo daw ang dinadala. Ilang 6,000 yun ang yaman? I don't know how much that is per kilo, because they have to use so many grams a day and even up to morning. Ay, kaya yan. Isang maleta lang without yan. Eating. When they stop snorting cocaine. Kaya pala payat. Pero bakit tumaba si Admiral? Iba siguro tripping. Lapang yun ka, Admiral, siguro tripping, mga kababayan. That these cocaine addicts binge. In the Philippines, cocaine addiction is prevalent. We just don't hear about it as much as shabu. Why? Dahil ang bumabatak niyan, mga mayayaman, mga kababayan, so hindi nagkakalat, hindi kagaya nitong mga mahihirap, bumabatak, mga kababayan, para magkalakas ang loob na pagnakaw. Diyan sila nasasakot mga kababayan, so pag nanakaw. Tapos, pag user ka na, nagbebenta na rin. Because it's the rich people who are on cocaine. And kagaya sa Amerika, mga kababayan, ang daming judik niyan. Ang daming judik dyan. Pero hindi mo mapapansin, mga kababayan, dahil wala sila sa lansangan. Kagaya dito, mga adik, nag-aasik sa lansangan. Andun lang sa bahay, mga kababayan. Bumabatak nga pala. Palihim. It's okay with them because it's part of their lifestyle. Lifestyle ka dyan. Kung cocaine addict ka, hindi yan, gaya nung sinabi ni Clarita Carlos, kabulukan yon, mga kababayan. Gunggong din. Masasabi na natin, gunggong na si Clarita Carlos, mga kababayan, no? Dahil New Yorkers daw. Natural lang. Hello! Wag kang mag-fake news, Clarita Carlos. In the first place, illegal yan, pati sa New York, yung pulburon, mga kababayan. Yung damo, pwede pa. Pero yung sinasabing ginagamit ni Bangag, illegal yan. Mahuhuli ka niyan. Gaano ka kagwapo, gaano ka katalino, gaano ka kayaman, wala ka. You cannot make good decisions. You cannot be in your right mind all waking hours. Ito pa, balita ko, yung mga nagko-cocaine na yan, nagwa-wife swapping yan eh. Tsaka, yak! Yan na sinasabi, mga kababayan. At bago nahuli si Kibuloy, anong sabi ni Kibuloy? Ginagawa ni Marcos doon sa Malacanang. Organization, basta sounds like, mga kababayan, ganyan, na parang instead na party-party, tsuksakan party, mga kababayan. Yan daw ang sinasabi. Yan ang sinabi ni Kibuloy mismo bago siya na pinakulong, mga kababayan, ni Bangag din. Girlfriend swapping. Payag si BBM niyan eh. Si Admiral ang kanyang bahala kayo. Tapos mamimili siya ng mga magaganda doon, mga kababayan. Sa inyo na yan palaka. Kaya kayo nagko-cocaine kayo. Yung mayayaman kayo. Huwag nyo nga kaming etchos-etchos. We're on cocaine because... Paano na yan? Gurang na sila, mga kababayan. Nag-i-engage pa rin sa ganyang mga kaharutan. Lord. Because we're rich. Bull. You're on cocaine because you're addicts. You don't say, I only take it once a week. Kahit pa. User ka pa rin. Once a week ka dyan. Pag nagko-cocaine ka, you cannot stop.
That's what I was told by drug addicts and Kailangan mo pa maparehab talaga. cocaine addicts and recovered drug addicts. Abay, mas okay pa sa inyo ang mga mentally ill people because they have no choice. Kayo may mga choice kayo. Tsaka ang yayaman nyo. Alam mo, noon di ko napansin yan Di ko masyadong pinag-uusapan yan. Until BBM ran for president. At takot ako. Tinilabutan ako. Although nobody said it up front that they had personal knowledge. Until Senator Amy Marcos came out. Si Amy. Si Amy mga kababayan. It's common knowledge. Personal knowledge. And even Barkada, they all know. Ibang circles, in the circle nila ng mga rich people. It was common knowledge. And then, another personal knowledge, si Cathy Binag. Kinilabutan ako. Nakakilabot! A president who is a cocaine addict? Naku, Lord. Pero sabi ko, baka naman. Because you always hope for the country. Pero, what did Amy Marcos say? One is, now that he is severely addicted to cocaine, hindi... Wala severely na pala mga kababayan. Kaya nga pala, parang si BBM, alam niya mga kababayan na nakakapansin tayo sa kanyang pagngiwi. Pero wala siyang paki. Unlimited ngiwi mga kababayan talaga. Ganyan ng panga mga kababayan. Hindi na niya tinatago. Tama ang mga desisyon niya. Yung bisyo niya na ang... Hindi kagaya ni Raul Manuel mga kababayan. Diba? Si Raul Manuel para yung nakakain ng pinag-iwanan ng daga mga kababayan na pagkain na pikit-pikit o ganyan-ganyan siya tapos na call out mga kababayan. Pinigilan. Hindi na siya pikit-pikit sa basta may camera. Pero si BBM talaga walang mga kababayan. Walang tago-tago, ngiwi, basta ngiwi. Anong paki nyo sa ngiwi ko? Ganyan. Ng pagbaha ng korupsyon, kawalang direksyon, at maling-maling mga desisyon. Maling-maling mga desisyon. Walang accountability, wala nang hustisya. Sabi pa ni Amy, bongbong. Bangag! Hindi. Sabi niya, uwi na tayo. Bongit? Enough. Ikaw pa ba yan? Tapos gumanti naman si Bongit mga kababayan. That lady in the TV is not my sister. Ay nako, ngag talaga. Ikaw pa ba yan? Si Bongbong ba talaga yung nakikita ko? Binaliktad niya hindi ka daw kapatid. Bakit? Because my friends, countrymen and countrywomen, what sets our president apart from all of us is the great responsibility to take care of all Filipinos, to make sure that our lives, especially the poor, are in good hands during calamities, floods, earthquakes, hunger. That's Hunger Games? Major responsibility. Wow, major. Parang si He didn't have to choose his clothes, even. And that, I think, he could not bear. I'm not a psychiatrist. I'm not a psychologist. The way I saw him deteriorating in public appearances, wow. I said, this man is talaga not mga kababayan another 3 years. Ewan lang natin kung hindi pa siya maglalas mga kababayan. Pero grabe ang pinayat talaga ni Bangag mga kababayan. Ibang-iba na ang kanyang itsura simula nung nag-umpisa. Pero lahat magagawa nila mga kababayan ay dahil presidente. Pwede yang mag-take ng mga miracle pills mga kababayan, yung mga stem cells, di ba? Kayang-kaya nila yan mga kababayan. Filipinos last another 3 years with Bongbong. Tayo inidoro na tayo mga kababayan. Isipin nyo na lang ha. Lucho Buena mga kababayan, gusto nila 500 lang. Ungas. Siguro kung ordinaryong araw mga kababayan, pwede yang sa isang kainan, sa isang pamilya, pero Lucho Buena, yan na ang pinaka-fiesta, di ba? Tapos 500 lang, mga hudas, isip bangag talaga mga kababayan. Tapos justify talaga nila. Marcos, let's talk about that later. His rumored drug addiction was very obvious. Obvious. That's the campaign. Sabi ni Winnie Monsod ba kababayan na isang dilawan? That is something that we already know behind our back, and it's only a confirmation daw yung sinabi ni Amy. For Lenny Robredo, you will remember that I went up the stage in several lutang din.
Hindi pa nakabatak pero pareho din si BBM mga kababayan. Pero gayon pa man, kung si Lutang mga kababayan, mukhang hindi pa siguro mapapadala si si PRRD sa dahig dahil at least abogado yung si Lutang eh. Alice, I was the only party list nominee who was invited to go up the stage in Lenny Robredo's rallies in Cabanaba, and where I said, Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Hindi kami bangag! Galit na galit ito. Isa tayo sa mga doon mga kababayan na, ano ba to si Gwanson? Parang iba din ito. Parang siya ang bangag. Yung pa sabi natin dati mga kababayan. Pero talaga naman, totoo pala mga kababayan sinabi niya. Hindi kami bangag! Ngayon, kinumpirma na ni Amy na bangag talaga. Hindi ako bangag. Si BBM bangag. Which is a common term, di ba? We even use bangag it as a joke. Ano ka ba? Bangag ka ba? At hindi ka nagfo-focus dyan, di ba? Pero kayong mga bumoto sa kanya, kami nabudol. Kayo ngayon o hindi? Nagsisi! Alam nyo na. 100%. Saan tayo patutungo nito? Sa sayang lang kami ng ink. Indelible ink mga kababayan. Sana hindi na lang kami bumoto. Marcos. Taon pa na si Bongbong Marcos ang ating presidente. Kaya pa ba niya? Planing na siya eh. Kaya pa ba niya? Ay, kahit hindi niya kaya Gwanson. Hindi naman niya magtatrabaho. Pagagalawin lang niya kanyang galamay. Buhay hari yan. Hindi niya kaya. Maski ngayon mga kababayan, hindi niya kaya pero wala siyang pake. Kanila lang mga kababayan ang sarap na ng buhay dito. Kaya pa ba niya that half of the Filipinos, according to a survey, are suffering from hunger or have experienced hunger? Kaya pa ba niya na more than 2 million Filipinos are unemployed? Kaya pa ba niya? Walang pake, walang pake yan. Direct investments, no matter how many times he goes abroad and pretends that he can attract foreign investment? Kaya pa ba ng mga Pilipino? Kaya pa ba natin to, ang gutom? Tayo ang hindi na. Tayo ang kawawa mga kababayan. Basta, lang Gwanzon, 500 ang, 500, Noche Buena ka na araw-araw. Grabe, no? May 500 pesos, parang Noche Buena na araw-araw mga kababayan. Saklolo, pag baha, lindol, kaya. Gusto nila mga kababayan, kakain lang ng sardinas sa Noche Buena. Udas. Kaya ba natin na absentee ang ating presidente at hindi natin mapapagkatiwalaan? Kaya pa ba ni Bongbong Marcos ang susunod na 3 taon? Ay, kaya niya. Dahil wala siyang ginagawa in the first place. Mga problema ng bansa, ang tanong sa atin, sa mga Pilipino, kaya pa ba natin tiisin ito? Kaya? Wala yung magagawa eh! Kaya ba ni Bongbong Marcos? Hindi kami kilos mga kababayan, ang dapat kikilos. Ang next 3 years, kung ganyan ang state ng mental state niya, tsaka... Ito mga kababayan, aabot ito ng 20 trillion ang ating utang pagbaba ni Bangag. State of health niya, at tsaka state ng kanyang paranoia. Kaya paranoia. ba niya in 3 years? What keeps him going, you think? Masarap sa taas, Gwanzon. Lagi, kita niyo mga kababayan, laging nagpa-party. Wala nang ibang ginawa mga kababayan. Konsyerto sa Malacanang, concert for a cause, puro inuman, sarapan mga kababayan, mga events, ang dami talagang mga events. Kung makalustay mga kababayan, parang wala talagang kahirap-hirap ang Pilipinas, parang first world country. Daig pa ang Amerika mga kababayan sa lustayan sa mga party. No? Kung hindi talaga serve the people ang kanyang motto, what really keeps him going is self-gratification. Nakita mo naman yung taong lumaki sa Layaw, Jeprox. Paragya, di ba? Wala nang kailangang magtrabaho or purpose in life, hindi ba? Kasi ang problema niyan, if ever bababa man sa 2028 mga kababayan, ang dami na niyang pera. Sana hindi nila mapakinabangan mga kababayan at mapanagot sila. Sana makulong nga yung buong pamilya na yan mga kababayan, yung Yun lang sinasando mga kababayan. Pero yung dalawang Jude, rehab na lang yung dalawa. I-sequester ulit mga kababayan ang kanilang kayamanan na nakamal sa panahong mga kababayan sila ang presidente. Laki din naman ang pressure, no? Diba? Tatay mo si Ferdinand Marcos, number 1 sa bar. Parang... tapos siya hindi man lang makapasar mga kababayan sa Yun. Kaya ganyan yan si BBM.
Ito na naman, sa psychiatrist na naman ako. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, ha? Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments, bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Abay, kung negosyo ito Kagaya ng grado, no? Kagaya ng grado niya, mga kababayan, bagsak. Tindahan nyo. Sobra naman, lugi ito. Ano ang foreign direct na kayo, diba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. Example, yung mga gagawa ng mga factory dito o kaya magtatayo ng mga hotel dito galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak, halos kalahati. Hindi ba klaro pa? Klaro na yan. Obvious na yan. Dahil sa corruption. Which is already world famous na tayo. Oo, naginis na nga tayo dahil sa Marcos, mga kababayan. Ngayon, panibagong ginis. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. Diba? Wow! Valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects. Dahil sa kickbackan, hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Grabe, mga kababayan, no? Ito na, utang bangag, mga kababayan, in just 1 year. Biggest in the entire history of the Philippines, mga kababayan. 2.7 trillion in just 1 year. Afterwards ito, mga kababayan, pagbaba ni BBM, aabot na yan ng 20 trillion ang utang natin. Abay, mangungutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin itong panglustay. Actually, panglustay at pangurakot, mga kababayan. Diyan na pupunta. Na ito, abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government, ito si Recto, no? Ang pinipiga, mga kababayan, mga tao. Workers, employees, are paying what? On the average, 32% flat. Yung mayayaman, nakaka-cover pa ngayon dahil sa korporasyon nila. Pero, mga government employees, you cannot hide from the 32%. Tapos, nanakawin nyo lang. Hindi pa nangyari ito Noon, kikickback din sila. I'm sure, di ba? Time ni Digong, time ni GMA, time ni Pinoy. Panot. Kikickbackan din itong mga congressman na ito Pero now, malala na sila. Unbridled greed. Congress became a marketplace. Yan na talaga, mga kababayan. Yung Kongreso, pati si Tatay Digong sinabi dati, mga kababayan, na kung gusto niya, siya lang ang masusunod, mga kababayan, isa-shutdown niya ang Congress. The most rotten institution in the Philippines. That's what some Congress people told me. Imagine, you see them around. They're all walking around, visiting each other while the session is going on. What do you think they talk about? Whispering. Yung pala yung meron kang location dun sa si Bendalo, mga kababayan, Erwin Tulfo. Yan na ang kanyang, di ba, sinabi mismo. Di ba, totoo, Senator Magkaleta, tuwing hapon, parang na doon sa palengke daw, mga kababayan, andun sa sa Congress, nagbibilihan, magkanong sa'yo dyan? May project ka ba dyan? Magkano? 20%? Grabe, bidding sa corruption. 900,000. Biling ko na lang yan sa'yo. Bigyan na lang kita ng 10%. Yan, corruption na yan, mga kababayan. Ka na. Tapos may contractor na siya na naghihintay dyan. Ito namang DPWH, bago pa mag-submit ng budget nila or National Expenditure Program sa DBM and Congress, naka-embed na ang 30% na kickbackan dyan. So, everything is overpriced. That's what Leandro Legarda also disclosed, di ba? And DBM knows that.
The secretary knew that. Pero ano magagawa mo kung ang Speaker of the House ay pinsang buo ng presidente? Pinsang Sabi ni buo. Chavit Singson, Nung inimbita ko, Unity. Akala ko, Unitaim, mga kababayan. nililisin na lang pangalan nila. Hindi, nilampasan pa niya ang tatay niya eh. Nilampasan pa. In just 3 years, mga kababayan. Oh. ano pa ang tatay mo? Bongga ka. Bongga ka, day! Yung kanta ni ni Clay Castro, Bongga 7 ka, years day. Parang look ka rin. So ng tatay mo, ganito lang. Ang nakuha niya. Ikaw, 3 taon pa lang. Bongga ka. Because the difference between Ferdinand Marcos then and Ferdinand Marcos Jr. now is Martin Luther King Romualdez. Martin Luther, tapos may palaka pa ngayon, mga kababayan. At least si Imelda dati, mga kababayan, ay lang, ang tripping is bag at saka mga sapatos. Ngayon, si palaka, mga kababayan, nakikialam na daw sa customs. That's the difference. Because Bongbong is, Nag-nag. he's submissive. He's soft, in other words. You know? Kunwari lang yan, animal na yan. Diba? Sabi nga, mabait nga. Kasi, mabait. he's parang meek. Diba? Sa English, meek. Here comes Meek. Baka ming. his first cousin who will promise him na ako ang backer mo. Ako ang kapitan. Diba? I will be your whip. O, diba? So, that's the scenario. Happy naman si Bongbong because he doesn't have to lift a finger. Ang karakitan, ginawa na ni Martin Luther King. Kasama, of course, Martin si Saldi Luther Ko King! At lahat ng mga congressman dyan at congresswomen na mga korap. Mga magnanakaw kayo. Mga magna. Sabi ko, season, mga hayop. Yung sinasabi natin, na talagang ito, kahayupan na ito. Ay, nako. Sinabi ng ating Pangulo. Okay na sana Totoo, mga kahayupan, mga kababayan, pero kasali kayo sa hayop. Sa totoo lang. Nakakatawa, mga kababayan. Sino pa tong mga hayop? Sila pang nagsasabing hayop daw. Tao to, mga taon to. Kasama ka. Ilonggo Kayo ang babangag. Mga animal. Mga animal. Burnal ka mo. Mga wayhuya. Ilonggo ba tayo? Ang away ng Hiya. Bakit naman sila Walang hiya. mahiya? Naging parang merkado. Sabi nga ng isang friend ko, naging Olympic Games. Nung paramihan ng kurakot, grabe, pabilisan ng proud pa sila. Kaya yung flood control projects, ghost. Kung meron man, substandard. What do you expect? 30% ba naman ang kickback? Siyempre, ang materyales, substandard. Ito, insertions. Di ba? Ang sabi ni Diskaya, ang mga insertions, bawat congressman na naglalagay ng insertion, may 5%. Abay, bongga. Kaya kayo Bongga? Si Bongbong. Insertion pala. Insertion ginagawa nila sa BICAM. Yung meeting. Si Hontiveros, ang daming insertion, mga kababayan. Senate Finance Committee tsaka House of Representatives Finance Committee. May small committee din doon sa House of Reps. Tapos pagkatapos na pasa nila yung budget doon, aakyat na sa Senado. Tapos magba-bicameral conference na bago na ipasa ng final. Diyan, hindi pwedeng si Senator Grace po ay magsabing wala siyang kinalaman dyan. Talagang binabayad nating buwis at kulong ka rin. Nagalit yung mga nangyayari. Kaya eto mga kalaban ng bayan, mga kababayan, ito mga kabwisitan. Mag-aantay lang tayo, mga kababayan. Yung karma talaga darating din sa kanila. Eto mga kababayan, dumating na ang karma. Bato-bato sa langit talaga. Bato! Kasi bakit si Saldi Ko sa appropriations chair ng House of Representatives may kinalaman? Yung Senate Finance Committee chair pa kaya? Sagutin niya. Kung hindi totoo, sagutin niya. Kasi nakapaghilala dahil tumakbong party list ang anak niya. Kaya yan ang problema sa political dynasty. Ang hirap talaga, gaya ni Bongbong. Bongbong Gusto talaga till the end of time. Yung mga anak nila, kamag-anak nila, lahat pipwesto. Para ano? Not only for power, but for money. How much money? They don't care if you are hungry. They don't care if the poor do not get health care. They don't care if children die because they cannot have surgery in the Philippine
Bangag the hospital or the heart center. They don't care. If you don't have jobs, 2 million Filipinos are unemployed. They don't care. They don't care. 14 million Filipino families are hungry. Bongbong and Martin do not care. They talk about giving away all these funds as if it's theirs. Diba? Kita nyo naman si Martin, no? Bongga pa. Martin Luther! Parang, yay! Eh! 5,000 pesos cash! Parang si Willie. 5,000 pesos eh! Rebelyame. Rapol yung pera natin. Hayop kayo. Mga hayop. Bayad ng tax. Tapos hinaganyan nyo. Tapos pag na-booking kayo, masama pa kami, political lang kami. Yun pa ang makababayan, ang aalma ang ikukulong. Politika, kaya kami ganyan, may pinapanigan kami. Tingnan mo, nasaan si Martin Romualdez ngayon? Di ba? He's nowhere to be found. Anong klaseng investigation committee yan? Yung ICI? Nag-excuse me si Romualdez, pahayag naman sila. Gusto pa pumunta sa ibang bansa, magpapagamot daw. Ano bang sakit mo? Sakit-sakati ng clothes. Sakit-sakati. Ay nako. Ay na. Anong masasabi niyo dito mawala? Putol mga kababayan eh. Anong masasabi niyo dito sa mga kabangagan na naman ng ating mga leader sa gobyerno?